Huwag ninyong palapitin ang babaeng iyan sa cockpit. Ito ang salitang may pait na binitiwan ng isang tao nang makita si Kina Reyes na papalapit sa flight line. Ngunit sa sandaling iyon isang matinis na tunong radyo ang pumunit sa katahimikan ng command center. Mula sa air traffic control. Tumangging lumapak si Iron Claw hanggat hindi lumilipat ang Falcon 9. Ang hangin sa Clark Air Base ay biglang nanlamig. Sino ang babaeng ito na kilala maginang? Kawe at bakit tila nanginginig ang lahat sa pakarinig ng kanyang pangalan? Alas 5:30 ng umaga mag-isang nakatayo si Kina sa maintenance hangar ng Clark. Ang kanyang makamay ay puno ng grasa at ang kanyang flight suit ay may budang patch na nagsasabing, Ground Support Hindi, Pilot Wings. Siya ay 28 taong gulang may kumpletong kwalifikasyon na magpalipat ng kahit anong jet sa kanilang eskwadron, ngunit pinahihirapan siyang isang tatak na sumusunod sa kanya na parang anino Falcon 9. Ang pangalang iyon ay dumikit sa kanya mula panong Tactical Pilot Examination 18 buwan na ang nakalipas. Nakamit niya ang pinakamataas na marka sa bawat pagsusulit na pakitanggilas sa simulation at lumipat na para bang ipinanganak siya para rito. Ngunit nang magpulong ang final review board, tahimik nilang tinatakan ang kanyang file ng masalitang wawakasan sa kanyang karera hindi angkop para sa sitwasyong pandikma. Ang masalitang iyon ay may lasang kalawang. Kaya ngayon siya ang namamahala sa logistics, nagsiset up ng training simulation para sa piloto na itinuring na mas karapat-dapat para sa misyon na minsan niyang pinangarap. Sa mga briefing ang piloto ay nag-usap na parang hindi siya naroon na tila isa lamang siyang palamuti sa silid. Ang kanyang ideya ay tinatangwan lamang ng may galang at agad ding kinakalimutan. Ipagawan niyo na lang kay Reyes ang diagnostics. Magaling siya sa technical na bagay, sabi ni Coronel Thorne sa isang operations meeting noong nakaraang buwan na naktakda ng kanyang lugar sa hierarkiya. Mas bagay sa kanya ang mag-ayos ng makabel kaysa humawak ng flight stick. May mga taong ipinanganak para sumuporta hindi para mamuno. Nagtawanan ang tao sa silit mga pilotong hindi kailanman lumagpas sa 70% sa tactical test na laging inaabot ni Kina nang walang kahirap-hirap. Sa kabila nito natutunan niyang humanap ng kabuluhan sa kanyang kinalalagyan. Dumarating siya ng mas maaga kaysa sa lahat tuwing umaga inihahanda ang mga jet na magdadala sa ibang piloto sa himpapawid. Siya ang nagsasagawang mga system check sa paraang hindi kailanman maunawaan ng karamihan sa mga piloto. Gumawa siya ng training program na sumusubok sa hangganan ng kanilang mga kakayahan nang hindi sila inilalagay sa panganib. At sa lahat, oras nagpatuloy siya sa pagsasanay. Sa kanyang libreng oras nasa loob siya ng simulator, nagpapalipad ng mga combat sequence na may surgical precision, hindi dahil umaasa siyang makababalik pa sa himpapawid kundi dahil ang isang kasanayang natutunan ay dapat patuloy na hasain. Ito ang kanyang paraan tulad ng isang martial artist na inulit ang isang forma ng libu-libong beses. Nalaman ni Teniente Elias Vance ang kanyang sikreto habang nagsasagawa ng isang regular na inspeksyon. Umasok siya sa Hangar 7 para pag-usapan ang madetalye ng isang simulation ngunit natakpuan niya si Kina sa gitna nga isang spin na nagsasagawa ng isang perpektong inverted spin recovery sa pinakabagong AI simulator. Isa itong manyobra na kahit ang mabihasang piloto ay kailangang ulitin ng maraming beses bago makuha. Kailan mo pa yan pinapraktis, tanong ni Vance. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Kina habang pinapatay ang simulator. Mula nung araw na sinabihan akong hindi sapat ang aking reflexes, Teniente. Hindi lang iyan basta galing, sabi ni Vance. Higit pa iyan sa nakasulat sa manual. Pero ano ang silbi ngang manual kung walang sinuman? Ang hahayaang buklatin mo ang pahina nito? Pinagmasdan siyang mabuti ni Vance. Ang kanyang mga kamay ay sumasayaw sa flight stick hindi dahil sa pagkalkula kundi dahil sa muscle memory. Reyes, saan mo natutunan ang galaw na iyan? Pinagsama-sama ko ang combat record at theoretical modeling para makabuo nga sarili kong porma.
Inililikpit na niya ang kanyang magamit handa nang bumalik sa kanyang opisyal na tungkulin. Natutunan kong umasa sa aking instinct, tenyente. Ang problema hindi sinusukat ang instinct. Sa ilalim mismong kanyang, kwelyo kalahating natatakpan ngang, kanyang gasgas na maintenance tech na pansin ni, fence ang isang bagay na kakaiba, isang patch na kupas punit-punit at lumambot na sa paglipas kang panahon. Isang numerong gosom 9 na binudahan ngang pilak, halatang isang squadron award na maingat na iningatan. Ano? Yan yung 9. Hindi sinasadyang hinawakan ito ngang gadaliri ni Kina. Isang paalala sabi niya. Para ipaalala sa akin kung sino ako bago nila ako turuan kung ano ang hindi ko kayang maging. Gusto pa sanang magtanong ni Fence ngunit papalayo na siya. Ang kanyang magabota ay ritmikong tumatama sa sahig ng hangar ang disiplinadong lakat ng isang taong sanay na kumilos nang hindi napapansin sa isang espasyong hindi niya lubos na kinabibilangan. Nang gabing iyon hindi maalis sa isip ni Fence ang kanyang nakita. Ang perpektong manyobra sa ilalim ng presyon, ang insting na mas mabilis pa sa pag-isip, ang teknikal na kahusayan na higit pa sa maraming aktibong piloto na kilala niya. Kung si Kina Reyes ay itinuturing na isang panganib kailangang baguhin ang kahulugan ng salitang panganib. Nagsulat siya ng isang mabilis na talahilingin ang kanyang kumpletong serbisyo record. Mayroong mali. May isang taong hindi nakita ang katotohanan o sinadyang ibaon ito. 3 araw ang lumipas na tuklasan ni Vance ang isang nakalimutang video file na nakabaon sa kaibuturan ng Ma-Archive Advanced Tactical Aerial Combat Simulation. Ang petsa ay Martes 13:47. Sa mga opisyal na tala ang araw na iyon ay nakalista bilang isang karaniwang pagsasanay ngunit ang ipinapakita sa kanyang monitor ay hindi karaniwan. Sa pagsasanay na iyon isang hindi kilalang piloto ang ipinagtapat laban sa isang simulated na kalaban na niliham mula sa totoong data. Ang mga call sign ay ginawang randomize para mapanatiling patas ang pagsusuri. Walang mga pangalan, tanging performance lamang. Nilaktawan niya ang mapaunang warm-up at dumating sa isang sandaling nagpahinto sa kanyang hininga. Isang hindi kilalang piloto na may call sign na Falcon 9 ay nasa gitna ang isang digital dogfight laban sa isang simulated na banta na kilala bilang Iron Claw. Ang Iron Claw ay hindi lamang isang simulated na kalaban. Ito ang pinakabago at hindi matalo-talong combat AI program ng militar, isang proyekto na nakakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Sa teorya imposibleng matalo ang AI na iyon. Ang nga tagumpay nga Iron Claw sa pagsasanay ay naging alamat ibinubulong sa masilit-aralan at mga debriefing. Walang sinuman ang nakatalo sa Iron Claw. Kahit isang beses, tahimik na nanood. Si Vance habang ang pilotong may markang Falcon 9 ay nagsagawa ang isang sequence na tila itinapon ang lahat ng conventional aerial tactics. Sa halip na direktang harapin ang walang humpay na pag-atake, Iron Claw na natiling depensiba si Falcon 9 dahan-dahang inaakit ang kawe sa isang serye ngang mas mapanganib na mga pattern. Ang labanan ay tumagal ngang 11 minuto. Ginamit ng Iron Claw ang bawat elite na taktika sa arsenal nito. Ngunit bawat isa ay tinapatan ni Falcon 9 na parabang nakita na niya ito bago pa man mangyari. Eksaktong 1358 ang sasakyang panghimpapawid ng Iron Claw ay nagliyab isang simulated engine failure na dulo ng isang mapangganib na dive. Nak-eject ang AE na nagtala ng unang pagkatalo nito matapos ang mahigit 60 sunod-sunod na panalo. Ngunit ang pinakahindi malilimutang bahagi ay hindi ang pagkatalo mismo kundi ang audio na sumunod. Comment ito, si Iron Claw. Isang synthetic na boses na may halong static ngunit hindi may pakakaila. Kailangan kong malaman kung sino ang pilotong iyon. Negatibo Iron Claw, sagot ng troll. Ang pagkakakilanlan ng mga kalahok ay classified. Naunawaan ko ang protocol, sagot ni Iron Claw. Ngunit ang pilotong iyon ang maggalaw na iyon hindi iyon standard.
May isang taong nagturo sa kanya nga pamamaraan na hindi ko pa nakita. Paulit-ulit na pinanot ni Vince, ang sandaling iyon hanggang sa nanlamig ang kanyang makamay. Ang flight pattern na ginamit ni Falcon 9 ay eksaktong tumutugma sa inverted spin recovery na nakita niyang ginagawa ni Kina sa simulator. Ay pause niya ang video at yumuko para surin ang telemetry na nakapatong sa footage. Ang biometric stats ni Falcon 9 ay nanatiling matatag sa buong laban. Heart rate, stress levels, reflex delay, lahat ay nasa normal na sakla. Kung sino man, si Falcon 9, pinabagsak niya ang Iron Claw nang halos walang anumang physiological stress habang hinaharap ang pinakamahirap na simulated na kalaban sa programa. Kinuha ni Vince ang exercise log para sa araw na iyon pinakukumpara ang nga pilot assignment at data ang sasakyang panghimpapawid. Karamihan sa mga pangalan at unit ay nakalista ngunit ang kay 09 ay iba. Ang kanyang pakakakilanlan ay nakalista bilang classification pending na may kasamang malabong tala. Muling itinalaga sa isang non-essential role pagkatapos ng ehersisyo, isang non-essential role bilang tagapamahalangang logistics, bilang isang taong idineklarang panganib. Natakpuan niya si Kina sa bodega ang piyesa. Sinusuri niya ang inventory sheet na nakalatak sa isang metal na mesa. Ang kanyang buhok ay maayos, na nakatali at mukha siyang mas bata kaysa sa karaniwan sa kabilang mga mansang grasa at mga pangingitim sa ilalim ng kanyang mga mata. Reyes, may gusto akong itanong sa iyo, sabi niya. Tumingin siya tila na abala. Kung tungkol ito sa schedule ng simulator na kapaskil na. Tungkol ito sa Falcon 9. Huminto sa gitna ngang pagsusulat ang kanyang panulat. Hindi siya gumalaw o nag-react ng malaki ngunit may isang bagay sa kanyang mamata na nagpakita ngang pakilala. Pagod at isang uringang, tahimik na pagsuko. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, Tenyente. Isang training footage mula, 14 na buwan na ang nakalipas. Ang simulation match, laban sa Iron Claw. Ikaw iyon, hindi ba umupo? Si Vince, sa tapat niya binabaan ang kanyang boses. Dahan-dahang ibinaba ni Kina ang kanyang panulat at tumingin sa kanya, tunay na tumingin sa kanya. At ano ngayon kung ako nga dahil nakita kitang tinalo ang pinakamahusay na simulation AI na hinarap ng sinuman, nakita kitang ginawa ang isang bagay na hindi nagawang iba. Yumuko siya. At nakita ko rin kung ano ang nangyari pagkatapos. Ibinasura nila ang file, inilipat ka sa logistics at ginawang classified ang lahat. Dahil napahiya ko ang isang tao, tanong niya, tumayo at lumapit sa bintana ng hangar. Sa labas nahahanda ang mga piloto para sa isang misyon na tinulungan niyang pagplanuhan. Kinabukasan matapos ang simulation na iyon, ipinatawag ako ni Colonel Thorne sa kanyang opisina. Sinabi niya na ang aking performance ay isang anomaly at kailangan ng karagdagang investigasyon. Ang aking estilo ng paglipat ay naglantat ng isang lohikal na depekto sa AI. Hinawakan niya ang gasgas na patch NN9A sa kanyang kwelyo. 3 linggo pagkatapos nagpasya sila na ang aking nga reflexes ay hindi angkop para sa nga pamantayan ng labanan. Masyado kang magaling, mahinang tanong ni Vince. Hindi ako dapat naging ganun kagaling, sagot ni Kina. Isa lang akong engineer na tumutulong sa isang training modula, wala ng iba. Kailangan nila ang alamat ng hindi matalo-talong Iron Claw para sa moral at higit sa lahat, para protektahan ang isang multi-bilyong dolyar na proyekto ng AI. Naramdaman ni Vince ang pakbunga nga piraso ng puzzle. Malinis, mechanical at hindi maiwasan. Kaya binura nila, ang iyong tagumpay, ibinaon ang iyong pangalan at inilipat ka. Binigyan ako ng pagpipilian, sabi niya, manatili sa logistics at panatilihin ang aking mabenepisyo o harapin ang disciplinary action para sa hindi autorisadong pakikilahok sa isang classified na event. Pinili kong maging kapaki-pakinabang, pero itinago mo ang patch.
Ang kanyang mga daliri ay dumapo sa pilak na 9 na parang muscle memory. Mahalaga ang mapaalala teniente para ipaalala sa iyo kung sino ka o kung sino ka pa rin. Paalis na sana si Fans nang huminto siya sa pinto. Reyes, yung inverted spin recovery na pinapakinis mo, sinubukan itong pigilan ng Iron Claw sa gitna ng simulation pero nabigo ito. Alam ko, sabi niya, ang kanyang mamata ay nakatuon pa rin sa mapapeles. Ginawa ko iyon para sa mapiloto na naniniwalang walang makakagalaw sa kanila. Alas 8:47 ngang umaga, binasak nga sirena ngang base ang katahimikan. Nagmamadaling nagsuot ng kanilang mga suit ang mga piloto habang ang ground crew ay kumikilos kagad. Habang abala si Kina sa isang diagnostic task, umaling-onggaw ang mga speaker. Pansin sa lahat ng tauhan. Priority alert. Isang hindi kilalang sasakyang panghimpapawid ang pumasok sa restricted airspace. Ulitin, papalapit ang isang hindi kilalang kontak. Ituring na may masamang hangarin. Mula sa bukas na pintong hanga nakita na ni Kina ang scramble. Ilang beses na niyang napanood ang tanawin na ito, ngunit palagi bilang isang tagamasid. Sa pagkakataong ito, hindi ito parang isang pagsasanay. Nang magtungo siya sa communication center, bumubuhos na ang mabilis na mga update sa radyo mula sa mga open channel. Kontrol ito si Falcon Leader. Maraming bogies sa radar bearing 270 Angels 15. Humihinging pahintulot na gumamit na armas. Negatibo, Falcon Leader. Manatili sa depensibong postura. Susubukan naming makipag-ugnayan sa papalapit na sasakyang panghimpapawid. Narinig ni Kina ang tensyon sa boses ng comms operator, ang uri ng tensyon na nagsasabing malapit nang gumuho ang lahat. Pagkatapos, isang boses na malinaw, malutong at may bahagyang banyagang tono sa Ingles ang narinig. Air Traffic Control. Ito ang call sign na Iron Claw. Humihingi akong pahintulot na lumapag. Tumahimik ang lahat ng channel. Naramdaman ni Kina na tumigil ang kanyang puso. Si Iron Claw, narito. Hindi sa isang simulator, kundi sa totoong himpapawid. Hindi kilalang sasakyang panghimpapawid, sabihin ang iyong layunin at nasyonalidad. Hindi kumakatawan si Iron Claw sa anumang bansang kaaway. Hinihiling ko na makipag-usap sa isang partikular na piloto. Ang radio technician ay halatang nataranta, tumingin sa paligid ng silid. Iron Claw, tukuyin ang pilotong hinihiling mo. Call sign Falcon 9. Ang siyang tumalo sa akin sa isang simulation, 14 na buwan na ang nakalipas. Halos manghina ang maatuhot ni Kina. Sa paligid niya naghalo ang maatingin ng pakalito at paingat. Siya at si Fens lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa simulation na iyon. Sa sandaling iyon pumasok si Coronel Thorne, ang kanyang muka ay namumula sa hindi paniniwala. Ano ang sinasabi ni Iron Claw? Walang sinuman sa base na ito na may ganyang call sign. Muling umaling-angwaw ang radyo. Comment center, hanggat hindi lumilipat si Falcon 9 para sa isang engkwentro, hindi ako lalapak. Tumawid ako nga hangganan para dito. Hindi ako aalis nang walang sagot. Coronel, sabat ni Fens, ang kanyang boses ay matalas at tiyak. Sa tingin ko alam ko kung sino ang tinutukoy ni Iron Claw. Lumingon si Thorne. Ipaliwanag mo ngayon din. Si Reyes po, Coronel. Si Kina Reyes. Lumipad siya bilang Falcon 9 sa exercise 347, 14 na buwan na ang nakalipas. Kumunot ang nuni Thorne. Si Reyes ang ating technical specialist. Impossible. Sinuri ko ang kumpletong record. Tinalo ni Reyes si Iron Claw sa simulated combat. Nakatubili si Fens bago bitiwan ang mga salitang wawasak sa lahat ng katiyakan sa silid. Iyon lang ang tanging pagkakataon na natalo si Iron Claw. Tinitigan siya ni Thorne na parabang sinabi niyang hindi na umiral ang manggabatas ng pisika.
Sinasabi mo na, ang ating logistics engineer, ang nagpabagsak sa pinakakinatatakutang simulation AI sa mundo bago pa makasagot si Franz humakbang si Kina. Pahintulot na magsalita Koronel, lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Ang babaeng kanilang isinantabi si Falcon 9 ay nakatayo ng may kalmado at kumpiyansa na hindi itinuturo sa pagsasanay. Si Iron Claw ay tumutukoy sa AI program na siya mismo ang test pilot. Galing siya sa dating Eastern Bloc, marahil isang check. Hindi siya narito para lumaban, mahinahong sabi ni Kina. Narito siya para maunawaan kung paano siya naday ng isang taong may zero combat clearance. Narito siya para matuto. Reyes, sabi ni Coronel Thorne na may pag-aalinlangan. Iminumungkahi mo bang payagan natin ang isang maintenance technician na makipaglaban sa isang banyagang military pilot? Iminumungkahi ko na payagan natin ang taong nakatalo na kay Iron Claw na tapusin ang kanyang sinimulan, Coronel. Muling umugong ang radyo. Comment center, sabi ni Iron Claw, alam kong nakikinig kayo. Ang inyong katahimikan ay nagpapatunay na umiiral ang piloto, ngunit hindi siya autorisado. Sayang. Bago pa may makakilos, lumapit si Kina sa konsol at kinuha ang mikropono. Iron Claw, ito si Falcon 9. Narito ako. Ang katahimikang sumunod ay sapat na ang haba para mabilang niya ang tibok ng kanyang pulso. Ghost Girl, sagot ni Iron Claw. May bahid ng kaginhawahan sa kanyang boses. Sa wakas, hinahanap kita mula pa noong laban na iyon. Walang sinuman ang gustong kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Ano ang kailangan mo, Iron Claw, pag-unawa? Lumipat ka sa paraang hindi ko mahulaan. Mangga pattern na tila nakikita ang bawat taktika ko. Gusto kong malaman paano ka natutong lumipat ng ganyan. Tumingin si Kina sa paligid ng silid sa mga mukhang nanigas na gulat at sa wakas interesado. Pinag-aralan kita, Iron Claw. Bawat mission tape, bawat manyobrang ginamit mo, bawat pagsusuri sa mga simulation report, natutunan kong talunin ka sa pamamagitan ng pag-isip na tulad ng iyong AI. Impossible, sagot ni Iron Claw. Ang mga record na iyon ay restricted. Hindi para sa isang maintenance crew na may tamang clearance, sabi ni Kina na may bahagyang ngiti. Nakikita namin ang lahat, Iron Claw. Hindi lang kami pinapayagang kumilos batay rito. Muling mahabang katahimikan. Kung gayon, mayroon akong isang mungkahinain. Isa laban sa isa. Walang armas. Tanging tactical flying. Ipakita mo sa akin sa totoong himpapawid ang ipinakita mo sa simulation. Pagkatapos alis, ako ng payapa. Gumalao si Coronel. Ton patungo sa mikropono, ngunit itinaas ni Kina ang kanyang kamay at huminto ang Coronel. Iron Claw, sabi niya, ano? Ang kasiguruhan namin na alis ka, ang aking salita bilang isang piloto. At ang aking pangako na mananatiling nakabaon ang isang partikular na classified footage kung tatanggapin mo. Agad na naunawaan ni Kina ang ibig niyang sabihin. Natuklasan ni Iron Claw ang parehong archive na nakita ni Vince. Kung ilalabas niya iyon, makakaroon ng matanong na direktang hahantong sa isang cover-up. Coronel, sabi niya, lumingon kay Thorne, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Iminumungkahi kong sumang-ayon tayo. Wala kang combat clearance, Reyes? Sa inyong kapatawaran, Coronel, hindi ito labanan. Isa itong demonstrasyon, itinama niya. At ako lang, dito ang nakatalo na sa kanya. Tumingin si Thorne sa paligid ngang silit tinitimbang ang panganib ngang bawat opsyon. Walang ligtas na daan. Sa wakas pinindot niya ang susing ng mikropono. Iron Claw, tinatanggap namin ang iyong makondisyon. Isa laban sa isa, walang armas. Pagkatapos alis ka. Perpekto, sagot ng boses. Falcon 9, matagal kong hinintay ang sandaling ito. Sa pagkakataong ito, walang mamaskara. Paalis na si Kina nang huminto siya sa pinto. Coronel, para sa flight na ito hinihiling ko ang pahintulot na gamitin ang sasakyang Red Wing 09. Bahagyang tumango si Ton. Pinahihintulutan. Et Reyes, opo Coronel, huwag mo kaming ipahiya.
Ngumiti si Kina isang kumpiyansang, hindi lumitaw sa loop ngang 14 na buwan ang bumuhos sa kanya. Koronel, hindi ako narito para ipahiya ang sinuman. Narito ako para ipaalala kay Iron Claw kung bakit siya natalo sa unang pagkakataon. Sumakay siya sa cockpit ng F-17 nang may grasya na dulot ng paulit-ulit na pagsasanay. Bawat galaw ay makinis at likas. Ang sasakyang panghimpapawid ay tumugon na para bang naaalala siya nito tumpak at agaran habang isinasagawa niya ang pre-flight sequence, mga hakbang na ginawa niya ng hindi mabilang sa simulation, ngunit hindi kailanman sa isang tunay na sortie. 09. Ito ang control tower. Pinahihintulutan kang lumipat. Si Iron Claw ay nasa Angels 20. Naintindihan tower, sabi niya. Red Wing 09 aalis na. Ang F-17 ay umakyat sa himpapawid, ang lakas nito ay nagdiin sa kanya sa kanyang upuan. Iba ang totoong paglipat, mas mabigat, mas matalas. Bawat galaw ang flight stick ay may bigat na hindi kayang gayahin ng simulation. Sa taas na 20,000 talampakan na tanaw niya ang jet ni Iron Claw, isang makinis aninong high-performance fighter na may hindi kilalang nga detalye, halos tiyak na binago. Nanatili ito sa isang textbook attack position naghihintay. Handa ka na 9 o Iron Claw? Simulan ang demonstrasyon. Ang sumunod ay isang 12 minutong paglipat na nagbago sa teoryang labanan. Kinuha ni Kina ang parehong depensibong sequence na tumalo sa kanya simulation. Unit, ngayon ay isinagawa. Ito na may totong pisika, full velocity vectors, at totong airspace. Hindi siya humabol, nang akit siya. Ang kanyang nga manyobra ay pumilit kay Iron Claw sa nga antas ng pagiging komplikado. Bawat pagdaan ay bahagyang sumisira sa kanyang diskarte, naglalantat ng mga puwang sa timing at reaksyon. Tumugon si Iron Claw ng may kasanayang higit pa sa protocol, pinagsasama ang precision ng Amerika, ang katapangan ng Rusya at ang husay ng Europa. Ngunit nakita na ni Kina ang lahat ng iyon sa kanyang tahimik na maoras na walang nakakakita. Pinag-aralan niya ang bawat tradisyon, sinuri ang bawat taktika at naghanda. Sa 8 minuto isinagawa niya ang manyobrang nagpanalo sa kanya. Sa simulation, isang structurally demanding constricting spiral na pumipilit sa isang desisyon, manatili at ay pagsapalaran ang pagkasira o umatras. Umatras si Iron Claw. Kahanga-hanga 09, sabi niya, may tunay na pahanga sa kanyang boses. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka nanatiling isang multo. Ang iyong nga pattern ay hindi katulad ng anumang naharap ko. Salamat Iron Claw, sagot ni Kina. Tutuparin mo ba ang iyong pangako, lubos? Ang paglipat na ito ay hindi kailanman nangyari. Ang footage ay mananatiling selyado sa aking karangalan. Salamat, ligtas na paglalakbay. Ano ang susunod para sa iyo? Hindi ka nababagay sa logistics. Tumingin si Kina sa ibaba. Ang bus ay nakalatak sa ilalim, ang runway nito ay may matuldok ng mga taong nanunot ng isang bagay na kanilang nararamdaman ngunit hindi mapangalanan. Gagawin ko ang lagi kong ginagawa, Iron Claw. Kung ano ang hinihingi ng bansa. Umalis ang jet ni Iron Claw, humiwa sa himpapawid patungo sa internasyonal na airspace sa silangan. Ibinaba ni Kina ang kanyang fighter, isang halo eng kasiyahan at kawalan eng katiyakan ang naninikip sa kanyang dibdib. Ang kanyang paglapag ay perpekto ayon sa aklat. Nang huminto ang kanyang magulong malapit sa hangar, napansin niya si Coronel Thorne na nakatayo sa runway, pinapanot ang kanyang paglapag ng may hindi mababasang ekspresyon. Nang bumaba siya mula sa cockpit, ang buong base ay naktipon sa paligid ng kanyang jet. Nga piloto, inhinyero, radio, text clerk, lahat ng sumubaybay sa labanan sa pamamagitan ng radar at comms. Reyes, tawa ni Coronel Thorne. Ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang postura ay formal. Magulat.
Koronel umalis na po, si Ironclaw, ayon sa napagkasunduan. Walang ginamit na armas, walang pinsala. Nalutas na po ang banta. Huminga siya pinipili ang kanyang masalita. Sa aking pagtatasa Koronel, si Ironclaw ay isa sa pinakamahuhusay na piloto na nakita ko. Ang engkwentrong ito ay kapakipakinabang sa ating makabilang panik. Dahan-dahang tumango si Thon. Reyes, epektibo kaagad ibinabalik kita sa aktibong flight duty, buong kwalifikasyon, buong combat clearance. Isang alon ng palakpakan ang umalingaw-ngaw sa runway. Tahimik na tumayo si Kina habang bumubuhos ito sa kanya. Isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng mahigit isang taon. Hindi ito pagpapatawad kundi pakilala. Salamat po, Koronel, sabi niya. Ngunit habang pinahahalagahan ko, ang pagbabalik nais ko pong humiling ng isang karagdagang gawain. Sabihin mo, gusto kong bumuangang isang programa para tukuyin ang nakatagong talento matauhan na may mga kasanayang higit pa sa kanilang itinakdang papel, huminto siya sandali. Nais ko pong pangalanan ang programa na Flight from Silence, paglipad mula sa katahimikan. Pinahihintulutan, makipagtulungan ka kay Teniente Fence para ipatupad ito. Humabang si Fence at inabutan siya ng isang maliit na pakete na nakabalot sa brown na papel. Reyes, simpleng sabi niya. Para sa iyo, ito. Sa loop ay isang bagong flight patch itim na tela na may pilak na sinulit Red Wing 09. Sa ilalim sa mas maliit na letra mula sa katahimikan tungo sa himpapawid. Ikinabit ito ni Kina sa kanyang flight suit, pinalitan ang isang lumang paalala ng isang bagay na nagdadala ng momentum hindi alaala. Koronel, sabi niya tinitingnan si Thon sa mata. Humihingi po ang pahintulot na bumalik sa tungkulin. Pahintulot na ipinakalob 09. Maligayang pagbabalik. 3 linggo ang lumipas, nakaupo si Kina sa damuhan sa tabi ng pangunahing runway, humihigop mula sa isang termos na matagal nang lumamig. Sa tabi niya ay isang laruang eroplano na gawa sa kahoy. Ang mapakpak nito ay may nakaukit na Red Wing 09. Napakaliit na kailangan mo pang titigan para makita. Ang kalangitan ay may kulay amber at rosas. Sunod-sunod na bumabalik ang matraining flight. Bawat paglapag ay isang halo ng makina at tiwala. Nagvibrate ang kanyang telepono. Isang update mula sa Flight from Silence. 3, pangpanggalanang na flag, 2 mekaniko na may kakaibang mechanical intuition at isang radio operator na may likas na tactical instinct. Ang matahimik na isipan na tulad niya ay unti-unti nang natutuklasan. Excuse me, Kapitan. Lumingon siya at nakita ang isang batang tiyadet, marahil nga 19 na taong gulang, nakatayo ng tuwid sa kanyang formal na uniforme. Kinakabahan, sabik isang salamin na kanyang sarili. Maraming taon na ang nakalipas. Cadet Kim po, narinig ko po ang tungkol sa laban ninyo kay Ironclaw at sa programang sinimulan ninyo. Itinuro ni Kina ang lupa sa tabi niya. Umupo ka. Gusto mong kape? Salamat po, Kapitan. Maingat na umupo si Kim, halatang namamangha pa rin. Pwede po ba akong magtanong ng personal? Sige. Nagalit po ba kayo nung sinabi nilang hindi na kayo pwedeng lumipat sa labanan? Pinanot ni Kina ang isa pang jet na lumapa ng maayos sa papadilim na liwanag. Kung nagalit ako, ulit niya. Hindi. Nadismaya ako. Huminto siya, pinapanood ang kumikislap na ilaw na eroplano na maglaho sa takip silim. Nadismaya sa sistema at kaunti sa sarili ko. Nabasak ako sa katotohanang ang kakayahan ay maaring basta na lang isang tabi. Humigop si Kina ng malamig na kape at napangiwi. Ang galit ay sisirain ako. Pero ang pakadismaya, iyon ang nagtulak sa akin na maging mas mahusay. Pero hindi po kayo tumigil sa pagsasanay, sabi ni Kim. Hindi kailanman, sabi ni Kina. Ang kahusayan ay hindi naghihintay ng pahintulot. Ang hinihingi lang nito ay pagpapatuloy. Kinuha ni Kim ang laruang eroplano, sinusundan ang mga detalyadong linya nito.
Sabi po ng mga instruktor kayo lang ang tanging pilotong nakatalo kay Iron Claw sa labanan. Ako lang ang tanging taong tumalo sa kanya habang idineklarang hindi karapat-dapat lumaban, sagot ni Kina na may tahimik na ngiti. May pakakaiba iyon? Ano po ang pakiramdam ang makilala matapos ang matagal na panahon na hindi ka nakikita? Itinuan ni Kina ang kanyang tingin sa huling flight ng araw na mayos na lumapa sa runway. Ang pakilala ay maganda sa pakiramdam, ngunit hindi iyon ang destinasyon. Ang layunin ko ay laging mas simple, patunayan na ang pagiging hindi napapansin ay hindi nangangahulugang walang halaga. Alam mo ba kung paano nila ako naalala, Kadit? Naalala nila kung ano ang kaya kong gawin. Hindi ang aking ranggo, hindi ang aking trabaho, hindi ang sinabi ngang iba na hindi ako. Huminto si Kina. Huwag mong maliitin ang iyong sarili at hindi ka rin mamaliitin ang iyong kahawe. Na parabang tinawak, lumitaw si Fence sa kabilang linya, tumatawid patungo sa kanila na may hawak na folder. Reyes, tawag niya. Dalawa pa para sa Flight from Silence. Magandang balita. Isa ay nakatalaga sa kusina. Pero perpekto ang score sa ballistic predictions. Kinakalkula niya ang orbital drift models para sa kasiyahan. Tahimik na tumawa si Kina, na alala ang maoras na ibinaon niya ang sarili sa flight data at airspace theory bago pa man siya payagang lumipat. Ihanda mo sila para sa pagsusuri. Mabilis na tumango si Vance at bumalik patungo sa control tower. Bumaling muli si Kina sa tiyadet na sinusundan pa rin ang ngaguhit ng kahoy na eroplano. Kim, sabi niya, itinuturo ang kalangitan. Tumingin ka ron. Ano ang nakikita mo? Sinundan ng tiyadet ang kanyang daliri kung saan lumalalim ang takip silim at ang maunang bituin ay kumikislap sa itaas ng ma-flight path. Nakikita ko po ang isang lugar kung saan ang pahintulot ay nalalampasan ng kakayahan, sabi niya. Isang lugar kung saan mas mahalaga ang resulta kaysa sa reputasyon. Tumayo si Kina, pinakpagan ang damo sa kanyang flight suit. Eksakto. Kahit sino ay maaring marating ang kalangitan na iyan. Kailangan mo lang magpatuloy sa paglipat kahit na sa tingin ngang lahat ay hindi ka nararapat sa himpapawid.